Yes, go ahead at Ching. Pa. Tayo ay nasa Genesis chapter 20 at kung nabasa nyo na po ito in advance, yung Genesis chapter 20, I suppose you can still remember na meron din ganitong similar account na na-cover na tayo, which is in Genesis chapter 12 or half of Genesis chapter 12. So before I fully discuss yung ating pong topic for this morning, samahan niyo po muna ako sa isang maiksing panalangin. Aming Ama at aming Diyos, aming Panginoon, kami po ay minsan pa dumudulog sa iyo sa mga oras na ito ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Nagpapasalamat po kami sa mga nakalipas na mga araw na kami ay iningatan mo, na kami ay pinagpala mo, 10 ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po Ama sa iyong daily provisions, salamat sa iyong daily protection, at salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng encouragement, patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan spiritually. At salamat po sa patuloy na pagbibigay mo sa amin, Ama, ng karunungan upang ito ay aming maunawaan. Salamat din po sa kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa amin physically and spiritually upang kami ay makapamuhay ng naayon sa iyong banal na kalooban. Sa umaga pong ito, minsan pa sama-sama kaming lumalapit sa iyo bilang magkakapatid at humihingi po sa iyo ng gabay sa aming pag-aaral ng iyong salita sa Book of Genesis. Patuloy mo po kami bigyan ng bukas na isipan, bukas na puso sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Tulungan mo po ang iyong tagapaghatid at ganun din po ang iyong mga tagapakinig. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa nalalabi pang oras ng aming pong panambahan ngayong araw na ito. Salamat sa bawat isa na nagkaroon ng pagkakataon na makadalo sa aming online worship service. Patuloy mo pong ilapat sa kanila ang iyong mga biyaya sa bawat pamilya na nire-represent ng bawat isa sa amin. Muli po, Ama, sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat at sa iyo po ang pagdakila. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. So, share ko po sa inyo ang aking screen at yan. Nakikita niyo po ba, mga kapatid? Alright, so Genesis chapter 20. Basahin ko po muna yung buong chapter. Ito naman po ay maiksi lamang. Kaya samahan niyo po ako para magkaroon tayo ng a little overview of the content ng Genesis chapter 20. So verse 1 says, Abraham traveled from there toward the Negev and lived between Kadesh and Shur, while living as an alien in Gerar. Abraham was saying of Sarah his wife, "She is my sister." So Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Verse 3, But God came to Abimelech in a dream one night and said to him, Hello, ate. Walang screen. Walang screen. Ay, wala daw screen. Wala daw screen. Ay, sandali lang po sandali lang. Okay. Bakit wala ang screen? Sandali lang ho. Nagkaroon lang ng konting technical problem. Kaya lagi naka-on po ano po.
Ayan, meron na po. Meron na po, Pastor. Okay na po. Ayan. Thank you very much. So, sorry po for that, technical problem. So, going back. Genesis chapter 20 verse 1. Basahin nun natin ulit. Abraham traveled from there toward the Negev and lived between Kadesh and Shur, while living as an alien in Gerar. Abraham was saying of Sarah his wife, "She is my sister." So Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Verse 3, but God came to Abimelech in a dream one night and said to him, "You are about to die because of the woman you have taken, since she is someone's wife." Now Abimelech had not come near her, so he said, "Lord, will you kill even an upright nation?" Verse 5, didn't he himself say to me, "She is my sister"? And even she herself said, "He is my brother." In doing this, my heart has been pure and my hands innocent. God said to him in the dream, "Yes, I know that in doing this, your heart has been pure, and I too have kept you from sinning against me. This is why I did not let you touch her." Verse 7, therefore return the man's wife to him now. He is a prophet, and he will pray for you so that you will live. But if you don't return her, know that you will certainly die, you and all who belong to you. Abimelech got up early in the morning, called all his servants and told them these things, and the men became very afraid. Verse 9, then Abimelech called Abraham and said to him, "What have you done to us? How have I sinned against you to cause you to bring on me and my kingdom a great sin? You have done things to me that are just not done." Abimelech went on asking Abraham, "Whatever could have caused you to do such a thing?" Verse 11, Abraham replied, "It was because I thought there could not possibly any fear of God in this place, so they will kill me in order to get my wife. But she actually is also my sister, the daughter of my father, but not the daughter of my mother. And so she became my wife." Verse 13, when God had me leave my father's house, I told her, "Do me this favor. Wherever we go, say about me, 'He is my brother.'" Abimelech took sheep, cattle, and male and female slaves and gave them to Abraham, and he returned to him Sarah, his wife. Then Abimelech said, "Look, my country lies before you. Live where you like." To Sarah he said, "Here I have given your brother 1,000 pieces of silver. That will allay the suspicions of everyone who is with you. Before everyone, you are cleared." Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and his wife and slave girls so that they could have children. For Adonai had made every woman in Abimelech's household infertile on account of Sarah, Abraham's wife. Now, balikan natin yung verse 1. Pero bago yon, natalakay na natin yung Genesis chapter 12, yung kalahati nun, mula po verse 10 and following. At nakita natin na meron ganitong similar account na nagkaroon ng famine doon sa land of Canaan. Si Abraham at ang kanyang pamilya ay pumunta sila sa Egypt. At doon ay ganito rin po ang naging senaryo, na sinabihan ni Abraham si Sarah na kanyang asawa
sabihin mo ikaw ay aking sister. Dahil pag nalaman nilang ikaw ay asawa ko, papatayin nila ako. At ganun nga po yung nangyari. Pero may dumating na plague doon sa Pharaoh. At nalaman niya na si Sarah ay asawa ni Abraham. At long story short, sila po ay pinaalis ni Pharaoh, pero binagkalooban sila ng maraming mga hayop, may mga servants, at sila ay kumbaga pinagpala, binless pa sila. So maaari po na ang maging kaisipan natin, pwede palang magsinungaling. At pag nagsinungaling ka, pagpapalain ka rin pala. Kasi ang nasa isip po natin, si Abraham ay nagsinungaling. Si Sarah ay nagsinungaling. Pero kung atin pong maaalala na hindi si Abraham ang pinarusahan ng Diyos. Ang pinarusahan ng Diyos ay si Pharaoh. And yet ang iniisip natin na nagsinungaling ay si Abraham at hindi naman si Pharaoh. Pero bakit si Pharaoh ang pinarusahan ng Diyos at hindi si Abraham? At imbis na parusahan ng Diyos si Abraham, pinayaman pa siya lalo, pinagpala pa siya lalo. So maaari din po na isipin natin na si Abraham ay mahina ang pananampalataya. Dahil bakit kailangang magsinungaling siya na si Sarah ay sister niya para wag siyang patayin? Hindi ba pwedeng proteksyonan siya ng Diyos? Well, of course, pwede naman po siyang proteksyonan ng Diyos, pero niloob ng Diyos na sa ganitong kaparaanan niya, isakatuparan kung ano ang kanyang plano. Maaring isipin din natin na si Abraham ay pansarili lang ang inintindi. Para wag lang siyang mapatay, magsisinungaling siya at magsisinungaling yung asawa niya. At maaari din ho natin na isipin na parang walang respeto si Abraham sa kanyang sa mga kababaihan na kumbaga willing siya na ibigay bilang asawa ng iba si Sarah, wag lang siyang mapatay. So, mula ho nang marinig natin ang kwento na ito, marami ng pagkakataon, marami ng panahon na narinig natin ang kwento na ito ni Abraham, ay ang nasa isip po natin, no, karaniwan ho, majority ng nakarinig ng kwento na ito, nakabasa ng kwento nito sa Genesis chapter 12 at dito po sa Genesis chapter 20 na naulit pa yung the same scenario, maaaring isipin ho natin na itong si Abraham ay mahina ang pananampalataya, na si Abraham ay sinungaling, na si Abraham ay sarili lang iniintindi, at si Abraham ay parang willing na ipamigay yung asawa niya, wag lang siyang mapatay. At maaari din ho nating maging conclusion na pagkatapos na naggawin ito ni Abraham, pinayaman pa siya lalo. Nagkaroon pa siya ng marami pang mga hayop, nagkaroon pa siya ng maraming servants, at lalo pa siyang umunlad. So pwede pala na tayo ay magsinungaling, and yet pagpapalain pa rin tayo ng Diyos. Pero ang katanungan ho, mga kapatid, ay talaga bang nagsinungaling si Abraham? Bakit sa kabila nung quote-unquote nagsinungaling siya, pinagpala pa siya? And dito po sa Genesis chapter 20 ay meron na ulit na naman itong itong pangyayari na ito. Na muli ay sinabihan niya si Sarah na kanyang asawa na sabihin mo ikaw ay aking sister. No? So, balikan nun natin yung isahin nun natin yung Genesis chapter 20 verse 1, no? And up to 18. Tingnan nun natin kung dahil ito pong Genesis chapter 20 ang sumagot dun sa katanungan na kung si Abraham ba ay nagsinungaling, si Abraham ba ay nag-operate ng mahina ang pananampalataya,
Si Abraham ba ay walang pakialam sa babae at ang iniintindi lang ay sarili niya? So ito po ba ang ang katauhan ni Abraham? Well, ang Genesis chapter 20 po ay sasagutin tayo doon sa mga katanungan na yon. At makikita natin, bandang huli po ng ating pag-aaral, kung ano talaga ang pagkatao nitong si Abraham at bakit siya pinagpala ng Panginoon. No? Sa kabila ng iniisip natin na siya'y nagsinungaling, sa kabila ng iniisip natin na ginamit niya pa yung asawa niya sa pagsisinungaling, sa kabila ng iniisip natin na mahina ang pananampalataya ni Abraham, pero tingnan ho natin, no? At basahin nating maigi, isa-isahin natin yung Genesis chapter 20 dahil ito ang makakapagpanatag ng ating kalooban na ang lahat ng iniisip natin na yung tungkol kay Abraham ay mali. At makikita po natin kung ano ang prinsipyo na nakapaloob dito na maaari ho nating mailapat sa ating buhay, sa ating pangkasalukuyang kapanahunan. So please follow along with me. Titingnan ho natin ito verse by verse at uunawain ho natin ito. Una po sa verse 1 ang sabi, pagkatapos na ang focus ay nandoon sa Sodom and Gomorrah, no? Na yung Sodom and Gomorrah and other 3 districts around them were destroyed by God because of their sins of homosexuality and other things, other sins, ay na-focus ulit, nag-shift yung focus, bumalik kay Abraham dito sa Genesis chapter 20. So sabi po sa verse 1, Abraham traveled from there. No? Nasaan ba si Abraham nito? Siya po ay nasa Hebron and then pumunta siya sa Negev. Yung Negev po ay actually this is a Hebrew word for south. So, kaya yung buong southern part ng Israel, ang tawag po doon ay Negev. Yun po ang Hebrew word sa south. So, kaya from Hebron, which is nasa bandang north, nag-travel po siya down south. And then, saan siya pumunta? Pumunta po siya doon sa Kadesh and Shur. So, ito po ay malapit na doon sa Egypt. Now, and then sabi diyan, while living as an alien in Gerar. Okay? Yung pong while living, sa ibang translation po, sojourn, ibig sabihin po, temporarily, dumaan siya doon sa Gerar. So papunta po siya doon sa, papunta po siya travel siya ng south, and then punta siya doon sa Kadesh and Shur, and then pagkatapos ay dumaan siya doon sa Gerar. So hindi ibig sabihin doon siya tumigil, doon siya tumira. Siya po ay pansamantala lang doon, temporary na siya ay tumigil doon sa Gerar. Now, doon po sa Gerar ay merong hari na nangangalang Abimelech. No? Kaya binigyan ng instruction ni Abraham yung kanyang asawa ni si Sarah. Tandaan niyo po, wala pa silang anak dito, silang mag-asawa, no? And dahil ang ipinangako ng Diyos ay sa age 100 at saka sa age 90 magkakaroon sila ng anak. So, sabi niya kay Sarah na sabihin mo, no, pag doon sa hari na ikaw ay aking kapatid, ikaw ay aking sister. So kaya doon sa verse 2 sabi diyan, Abraham was saying of Sarah his wife, she is my sister. No? So Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Sa madalit salita po, si Abraham, sinabi niya kay King Abimelech na si Sarah ay sister niya. Kaya ang ginawa po ni King Abimelech, nagpadala siya ng mga tao o sundalo para kunin si Sarah. Okay, so nakita niyo po the same scenario, no? Ganun din yung nangyari sa Egypt kay Pharaoh. So kinuha po si Sarah. So para bang ang iniisip natin ngayon dito, parang asawa mo yan, pinabayaan mong kunin ng hari. No? O kaya asawa mo yan, pinabayaan mong kunin ni Pharaoh para gawin niyang asawa. Mailigtas mo lang ang sarili mo. Para sa, kumbaga, kapakanan mo lang ang tinitingnan mo, hindi mo tinitingnan yung kapakanan ng asawa mo. Kung ating pong iisipin, no, kung titingnan natin dito sa sa ating pong binabasa at iisipin pa natin, nagsinungaling ka pa, mailigtas mo lang ang sarili mo. Nagsinungaling ka pa para lang sa kapakanan mo.
kahit na mapahamak ang sarili mong asawa, kahit na ang asawa mo ay angkinin ng ibang lalaki, mailigtas mo lang ang sarili mo. Now, bago ho tayo mag-conclude, no, sa kay Abraham, tapusin ho natin yung Genesis chapter 20. Okay? Dahil ito pong Genesis chapter 20 ay magbibigay linaw din po sa atin kung bakit niya ito ginawa doon sa Egypt. Noon naman kay Pharaoh. Okay? Now, moving on in verse 3. But God, so remember po, nakuha na ni Abimelech si Sarah, ipinakuha niya sa kanyang mga tauhan, dinala niya na sa kanyang palasyo. But God, in verse 3, came to Abimelech in a dream one night and said to him, "You are about to die because of the woman you have taken, since she is someone's wife." All right. Now, tingnan nun natin, no? Si Abimelech walang kaalam-alam, wala siyang kamalay-malay. Dahil ang pinanghawakan niya lang yung sinabi ni Abraham na si Sarah ay sister niya. Hindi niya sinabing asawa niya. Sa madaling salita, pag titingnan nun natin, parang wala namang kasalanan si Abimelech. Bakit ngayon ang parusa ay kay Abimelech? Kasi sabi ho dito, but God, no? Mismong Diyos ho. Mismong si Yahweh or si Jehovah ang nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Now, during that time po, yung pong uri ng pakikipag-usap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip ay pangkaraniwan po ito. Kaya sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan ay kinausap ng Diyos si King Abimelech. Now, dito rin ay makikita natin na ang Diyos ay hindi lang kinakausap ang mga believers. Hindi niya lang kinakausap yung mga mananampalataya. So kaya kahit hindi mananampalataya, kung gustong kausapin ng Diyos yan, kakausapin ng Diyos yan. Dahil siya ay sovereign, siya ang nakakaalam kung sino ang pwede at hindi niya pwedeng kausapin. Siya po ang nagdidesisyon doon. So dito ay ang kinausap ng Diyos ay si King Abimelech, at si King Abimelech ay isa pong pagano, isang hindi mananampalataya. At kinausap ito ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip. At ang sabi ng Diyos sa kanya, "You are about to die." So, he was sentenced to death, no? No, he was sentenced to die. Itong si Abimelech. Ang dahilan kasi kinuha niya yung asawa ng may asawa. Kinuha niya si Sarah na asawa ni Abraham. Si Abimelech ay kumbaga pinanghawakan lang yung sinabi ni Abraham. Kaya niya kinuha si Sarah. Now, in verse 4 po, sabi diyan, "Now Abimelech had not come near her." Sa madalit salita po, mula nung ipakuha niya si Sarah at dinala sa palasyo, hindi niya pa po nagagalaw. Hindi niya ginalaw si si Sarah. Kumbaga, hindi pa ho sila nagtalik. And ganun din ho doon sa kay Pharaoh, doon sa Egypt, na si Sarah po ay hindi naman siya naggalaw. Kinuha lang siya, inilagay sa palasyo, pero hindi ho siya ginalaw ng Pharaoh, at dito hindi pa rin siya ginagalaw ni Abimelech. Sabi ho sa verse 4, "Now Abimelech had not come near her. So he said, 'Lord, will you kill even an upright nation?'" Now, listen no, doon sa mga pangungusap ni Abimelech. Sabi niya, "Lord, una po, si Abimelech ay isang pagano. And yet, at that point in time, immediately po ay na-recognize niya kung sino nagsasalita sa kanya. Na-recognize niya ang nagsasalita sa kanya ay Diyos ng Israel. Yung Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, no? Sabi niya, "Lord, will you kill even an upright nation?" So, ibig sabihin, no, yung kaparusahang ilalapat ng Diyos kay Abimelech dahil kinuha niya si Sarah na asawa ni Abraham, ang parurusahan ng Diyos ay hindi lang ho si Abimelech, kundi ang parurusahan ng Diyos ay ang buong nation ng Gerar. So, kaya ang sabi ni Abimelech, "Lord, will you kill even an upright nation?"
ibig sabihin po ng upright dito, he was referring dun sa wala naman siyang alam na asawa ni Abraham yon. Ang alam niya, sister yun, dahil yun yung sinabi sa kanya ni Abraham. Pero yun po yung ibig sabihin ng upright. Ibig sabihin, malinis ang kamay ko. Wala akong ano dyan. Hindi ko alam na asawa niya yan. Sinabi niya, sister niya yan. Now, another principle na makikita ho natin mga kapatid dito, na ang pagkakasala ng isang tao ay madadamay ang buong nation. No? Kaya po, kumbaga para pong sa atin ang kasalanan ng Pangulo, damay ang buong mamamayan ng Pilipinas, mapa-born again ka man or hindi. And ganun din ang kasalanan ng tatay, damay yung mga anak, damay yung asawa, damay yung buong pamilya. So kaya kapag ang isang tao po ay nagkasala, hindi lang siya ang naaapektuhan ng kasalanan kanyang ginawa, kundi ang kasalanan kanyang ginawa ay naaapektuhan po yung mga mahal niya sa buhay, yung mga taong malalapit sa kanya. Sa madalit salita, ito po ay nag-e-extend. So dito, kasalanan ito ni Abimelech, no? Kasi kung hindi po nakita ng Diyos na kasalanan yon kay Abimelech, bakit niya sisintensyahan ng kamatayan si Abimelech? Bakit si Abimelech ang parurusahan niya kung si Abraham ang nagkasala? Bakit si Abimelech ang parurusahan niya? No? So kung sa ating pong kaisipan, ang may kasalanan si Abraham, hindi si Abimelech. Pero bakit si Abimelech ang parurusahan ng Diyos at sinintensyahan niya na ng kamatayan kasama yung buong nation na ang sa tingin natin ang nagkasala ay hindi si Abimelech kundi si Abraham. Pero sa paningin po ng Diyos, hindi si Abraham ang nagkasala. Ang nagkasala ay si Abimelech. Dahil kinuha ni King Abimelech yung asawa ng may asawa. Bagamat nakita ho natin, hindi pa sila nagtatalik. Pero binigyan na ng Diyos ng babala, no? Binigyan na ng babala ng Diyos si Abimelech. You are about to die. Kumbaga may sintensya ng kamatayan. At ang kadahilanan, because of the woman you have taken since she is someone's wife. Kaya nangatwiran tong si Abimelech, no? Sabi niya, Lord, kumbaga hindi pa kami nagsisiping. Wala pa. Lord, will you kill even an upright nation? Parurusahan mo ba kaming lahat? And then moving on sa verse 5, ito ho ang line of reasoning ni Abimelech. Sabi niya, didn't he himself say to me, she is my sister? Hindi ba Lord siya ang nagsabi na kapatid niya yon? And even she herself said, he is my brother. So, hindi lang po si Abraham ang nagsabing she is my sister, kundi maging si Sarah po ay sinabi, he is my brother. So kumbaga pinagtibay pa ni Sarah na brother niya si Abraham. So kaya buong paniwala talaga ni Abimelech, hindi sila mag-asawa, sila ay magkapatid. So ibig ba sabihin nito, si Sarah ay katulad din ni Abraham na mahina ang pananampalataya? Ibig ba sabihin nito, si Sarah ay kumbaga kinukonsinte yung pagsisinungaling ng kanyang asawa? So ang ibig bang sabihin nito, si Sarah po ay walang pananampalataya sa Diyos? Well, sa tingin ko po hindi, no? Then let us continue. Sabi po, in doing this, my heart has been pure and my hands innocent. Sabi ni King Abimelech, no? Dahil sabi ni Abraham, she is my sister, at sabi naman ni Sarah, he is my brother, then nung kinuha ko siya, sabi ni Abimelech, my heart has been pure and my hands innocent. Wala akong kasalanan. Verse 6, God said to him in the dream, yes, I know that in doing this, your heart has been pure and I too have kept you from sinning against me. Sa madalit salita po, kaya hindi na-consummate ni Abimelech yung kasalanan na yon at hindi siya nakipagtalik kay Sarah, no? Kasi kahit naman po si Sarah ay hindi asawa ni Abraham at siya ay kinuha niya si Sarah,
ni Abimelech at nakipagtalik siya doon, the fact na siya ay may asawa, sa Abimelech, kasalanan po yung gagawin niyang yon, no? Kaya kumbaga hindi pinahintulot ng Diyos na si Sarah ay magalaw ni Abimelech, na makipagtalik si Abimelech kay Sarah. Kaya sabi ng Diyos, yes, I know that in doing this your heart has been pure, and I too have kept you from sinning against me. So, ang ibig sabihin po ng Diyos, alam ko yon. Alam ko na sinabi ni Abraham na si Sarah ay sister niya. Alam ko na sinabi ni Sarah na si Abraham ay brother niya. Alam ko sinabi niya sa iyon, no? At hindi mo alam na sila ay mag-asawa. So, yun po yung ibig sabihin dito ng Diyos. Yes, I know that in doing this your heart has been pure. And kaya nga sabi ng Diyos, and I too have kept you from sinning against me. This is why I did not let you touch her. So, kaya kung hindi man po naggalaw ni Abimelech si Sarah, it is because hindi ito pinahintulot ng Diyos na maganap. So, ano ang reason, no? Ano ang dahilan? Bakit pinahintulot ng Diyos ang mga ganitong senaryo? Well, alam mo natin na nung sa account ng Egypt, sa chapter 12, si Abraham po ay pumunta ng Egypt gawa ng merong famine sa land of Canaan during that time. Dito naman po sa Genesis chapter 20, siya po ay umalis ng Hebron, pumunta siya ng Gerar, papunta siya ng south, no? At pansamantala siyang tumigil sa Gerar dahil yung kanya pong mga hayop ay hinahanapan niya ng magandang pastulan at hinahanapan niya ng magandang maiinuman nung merong supply ng tubig. Kaya ho siya naglalakbay, kaya siya nag-move from one place to the other. So dito rin po makikita natin ng isang principle, mga kapatid, no? Na we should not be afraid to move from one place to another, ika nga, no? From one career to another, provided po na ito ay may leading ng Panginoon. And I believe po, as we go along, makikita natin na itong ginagawa ni Abraham na ito ay may leading po ito ng Diyos. Hindi niya ito sariling desisyon lang ito. Ito po ay merong leading ng Diyos. At ginamit lang ng Diyos yung pong mga pangyayari na yon na maghahanap siya ng pastulan para maisakatuparan ng Diyos ang kanya pong naisin, ang kanyang plano. No? So, kaya sabi po dito ng verse 20, ng verse 6, this is why I didn't let you touch her. Okay, now verse 7. Ito ang instruction ng Panginoon kay Abimelech. So, pansinin niyo po, no? Ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Diyos ng Israel ay nakikipag-usap po sa isang pagan. No? To accomplish His purpose, wala pong pwedeng pumigil sa Diyos kung sino ang gusto niyang kausapin at kung sino ang gusto niyang bigyan ng instruction. It is His decision. And so in verse 7 sabi, therefore, sabi niya kay Abimelech, return the man's wife to him now. Huwag mo nang pagtagalin yan. Ibalik mo na yung asawa niya. So kaya nalaman ni Abimelech na si Sarah ay asawa ni Abraham dahil ang nagsabi sa kanya ay ang Diyos, hindi si Abraham, hindi si Sarah. Ang Diyos ang nagsabi sa kanya na asawa ni Abraham yan. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, kung ayaw mong paslangin kita at ang iyong buong nation, isoli mo yung asawa ni Abraham. Okay? Now, mahalaga po ito mga kapatid, yung wife, yung binabanggit ko rito, sabi ng Diyos, return the man's wife to him now. Now, ito po ang pinakamahalaga dito na sinabi ng Diyos para makita natin yung buong context, mga kapatid, ng Genesis 20 at nung half of Genesis chapter 12. Bakit ginawa ito ni Abraham, no? Sabi ng Diyos, ito po, ang Diyos mismo po ito, no? Ito po ay si Yahweh mismo, ang God the Father, ang nagsasalita dito at ang kausap niya si Abimelech. Ang sabi niya kay Abimelech ito, return the man's wife to him now. And then, sabi ho ng Diyos kay Abimelech, he is a prophet. No? So si Abraham ho ay prophet. Yun ang sabi ng Diyos. And nowhere in other places in the Bible where you can find that God said Abraham is a prophet except in this particular account. Ang sabi po ng Diyos kay Abimelech,
si Abraham ay isang prophet. Okay? Siya ay isang prophet. Now, ano po ba ang isang prophet? Ang isang prophet po ay spokesperson ng Diyos. Tama ho, di ba? Pero, bago siya maging spokesperson ng Diyos, meron munang i-reveal ang Diyos sa kanya. Dahil ang kanya lang namang sasabihin, no? Ang kanya lang sasabihin ay kung ano lang yung ini-reveal ng Diyos sa kanya na dapat niyang sabihin. So kaya nung sinabi ng Diyos kay Abimelech, he is a prophet, alam ni Abimelech na ang isang prophet ay merong word na galing sa Diyos. Kumbaga po, ang salitang bibitawan ng prophet ay galing sa Diyos. Kaya po mga kapatid, nung sinabi ni Abraham na sabihin mo, you are my sister, at sabihin mo, I am your brother, yun po ay isang prophetic announcement. Yun po ay revelation ng Diyos. Sa madalit salita, yun pong sinabi ni Abraham doon sa Pharaoh na sabihin mo, ikaw ay aking sister. At nung dito kay Abimelech, sabihin mo, ikaw ay aking sister. At nung sabihin niya kay Abimelech, sister ko si Sarah, yun po ay revelation ng Diyos kay Abraham. Hindi po yun sariling gawa-gawa ni Abraham. Yun po ay revelation from God at binigay kay Abraham, kaya yun ang sinabi niya. So hindi ho siya nagsisinungaling doon. Unang-una, pag tinignan ho nating mabuti, doon sa kanilang genealogy, hindi ho talaga nagsisinungaling si Abraham. Dahil totoo namang sister niya, si Sarah. At ganun din si Sarah, totoo namang brother niya, si Abraham. No? Magkaiba ang nanay nila, iisa ang tatay nila. Sa madalit salita, magkapatid talaga. Pero ito po ay prophetic ito nung sinabi nila yon. Kaya masasagot yung katanungan, bakit pinagpala ng Diyos si Abraham at ang pinarusahan ay yung walang kamalay-malay na si Abimelech? O kaya yung walang kamalay-malay na si Pharaoh? It is because dito makikita natin na si Abraham po is a man of faith. Na si Abraham po is a man of obedience. Na si Abraham po is operating on the basis of God's word. Sumusunod siya sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, he is a prophet, no? He is a prophet. So, madalit salita, as a prophet, meron siyang word from the Lord. And the word from the Lord na binitawan ni Abraham ay nung sabihin niya kay Abimelech, she is my sister. That is a prophetic word po. Alright? Kasi it came from the prophet and it was revealed by God kay Abraham. No? So, well, ito po ay, this is the, tinatawag po natin in the proper interpretation of the scripture, ay ina-apply ho natin yung principle ng hermeneutics, no? At saka ng exegesis. Kaya tayo nag-a-arrive sa ganitong mga reasoning. So, sabi po dito ni Abraham, sabi ng Diyos kay Abimelech, he is a prophet, no? Abraham is a prophet. And then sabi po, and he will pray for you so that you will live. Okay? Now, but if you don't return her, know that you will certainly die, you and all who belong to you. So yung iba po, ang paniwala dito, yung you and all who belong to you ay yung family members, no? But others says na kasi dahil hari siya, lahat ng buong bayan ng Gerar ay nasasakupan niya yon. So kaya ang choice ngayon, ang decision ngayon ay na kay King Abimelech. Pero binigyan na siya ng babala ng Diyos. Isoli mo yan, may bigay na instruction, isoli mo si Sarai dahil siya asawa na may asawa at si Abraham ay propeta. At at isoli mo na siya ngayon, no? At si Abraham ipapanalangin ka para ikaw ay mabuhay. Pero pag hindi mo siya sinole, sigurado ako, tiyak na tiyak ako, mamamatay ka at ang lahat ng nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. The following morning po, in verse 8, Abimelech got up early in the morning, called all his servants, and told them these things.
And the men became very afraid. Yung pong became very afraid dito ay sa ano po yan, sa Hebrew expression po niyan, ang ibig sabihin niyan ay talagang nangangatal sila sa takot. Nangangatal sila sa takot nung in-announce ito ni Abimelech sa kanila. Kaya nung tinawag niya yung lahat ng kanyang servants, no? Nangangatal silang lahat sa takot nung malaman nila kung ano yung ginawa nila, no? So, verse 9. Then Abimelech called Abraham and said to him, "What have you done to us?" Now, pansinin niyo po yung tanong, mga kapatid. Hindi po why. No, hindi why. Kundi ang tanong ay what. Hindi niya tinanong, why did you do this to us? Ang tanong po is, what have you done to us? Ano ang ginawa mo sa amin? Ibig sabihin po, ano ang nakita mo? Kasi sinabi na ng Diyos kay Abimelech na si Abraham ay prophet. So kaya ang tanong niya is, bakit hindi yung bakit mo ginawa ito sa amin? Kundi ang tanong niya ay, what have you done to us? Ibig sabihin, ano ang ginawa mo? Ano ang nakita mo? As a prophet of God, may nakita ka sa amin. Kaya mo ginawa ito. Kaya mo sinabi na sister mo si Sarai at sinabi ni Sarai na ikaw ay brother niya. So, pakinggan niyo pong maigi, no? Sabi, what have you done to us? No, hindi lang to me. Ang sabi, hindi 'yun ang sabi ni Abimelech, kundi to us, doon sa buong Gerar. So, ang ina-address dito hindi lang yung hari, kundi yung buong buong nation, yung buong Gerar. Tapos ito po ang tanong pa niya, how have I sinned against you to cause you to bring on me and my kingdom a great sin? You have done things to me that are just not done. Ano po ibig sabihin, mga kapatid? So sa pangyayaring ito, nung sinabi ni Abraham na si Sarah ay sister niya at sinabi ni Sarah na si Abraham ay brother niya, ito po ay ginamit ng Diyos para i-reveal ang kasalanan po ng Abimelech, ng King Abimelech at nung Gerar. Kumbaga, ang inireveal ho dito ay ang kasalanan ng buong Gerar, kasama po yung kanilang hari. Yun ang inireveal dito sa pangyayari pong ito. Kaya, verse 10 sabi, Abimelech went on asking Abraham, whatever could have caused you to do such a thing? No? Whatever could have caused you to do such a thing? Ano yung, kumbaga dahil you are a prophet, ano yung nagtulak sa iyo para gawin ito? Ano ang nakita mo sa aming bansa? Ano ang nakita mo dito? Ano ang meron sa amin? No? So now, kumbaga po mga kapatid, itong pangyayaring ito ay ini-reveal ng Diyos sa bayan ng Gerar at kay King Abimelech ang kanilang kasalanan. At ang ginamit po ng Diyos na kaparaanan ay yung pong si Abraham ay sabihin niyang sister niya, si Sarah, at brother niya, at sabihin ni Sarah na brother niya si Abraham. Okay? Dahil alam na alam mo ni Abraham dahil yung bayan na yon ay makasalanang bayan. Kaya kapag sinabi niyang wife niya si Sarah, papatayin ka agad siya. No, ganun ho ka Ibig sabihin ganun ka makasalanan yung bayan na yon. Ganun din yung Egypt. Ganun sila makasalanan. Na kapag nalaman nila nagustuhan yung babae dahil maganda ho si si Sarah 90 anyos na pero isipin niyo nabighani pa ho yung Pharaoh ito si Abimelech I think nung panahon ni Pharaoh mga nasa 75 years old pa lang si noon, no? Or less baka bata-bata pa. Pero 75, 90, nabighani pa si Abimelech. Wala bang magagandang babae doon sa Gerar? Bakit mas nabighani pa siya dito kay Sarah? Ibig sabihin talagang maganda tong si Sarah. Maganda talaga tong si Sarah. Ang isa maganda dito ay hindi pinahintulot ng Diyos na maggalaw si Sarah ng ibang lalaki. Talagang si Abraham lang talaga, pin-reserve talaga ng Diyos si Sarah kasi siya po ang magiging nanay kasi ng ipinangakong anak or yung promised son or yung promised child, no? Na si Isaac. So,
Sabi, whatever could have caused you to do such a thing. Kumbaga po, ano ba yung nagtulak sa iyo para gawin ito? Right? So yan po. Abraham replied. Okay, so sumagot si Abraham, sabi niya, it was because I thought there could not possibly be any fear of God in this place. Did you hear that? So they will kill me in order to get my wife. So kaya po dito, ang inireveal ng Diyos dito kay Abraham, inireveal kay Abimelech at sa bayan ng Gerar na wala silang fear of God. And the same in Egypt, they don't have the fear of God. And this is their sin. They don't have the fear of God, mga kapatid. So kaya po si Abraham, ginamit ng Diyos sa Egypt, ginamit ng Diyos sa Gerar, kay Pharaoh at kay King Abimelech upang i-reveal sa kanila kung ano ang kanilang katayuan na sila ay isang makasalanang bayan. So kaya hindi po nagsinungaling si Abraham. Hindi po siya sumuway sa kalooban ng Diyos. Hindi po siya walang pananampalataya. Actually, punong-puno ng pananampalataya si Abraham at punong-puno siya ng punong-puno siya ng pagsunod sa kung ano ang gusto ng Diyos. Kaya hindi niya po itinatwa na asawa niya si Sarai, mailigtas lang ang kanyang sarili. Kundi sumunod lang ho siya sa ipinagagawa ng Diyos sa kanya upang nang sa ganon ay maihayag ang katayuan, ang makasalanang katayuan ng Egypt at ang makasalanang katayuan ng Gerar at ni King Abimelech. No? And then, eto na ho, sabi ng verse 12, but she actually is also my sister. No? So kaya dito pinagtibay ni Abraham, hindi ako nagsisinungaling. No? Dahil talaga naman, she is my sister. Sabi niya, the daughter of my father, but not the daughter of my mother. Magkaiba sila ng nanay, iisa ang tatay nila. Sa madalit salita, considered magkapatid ho sila. And so, she became my wife. And at the same time, siya'y naging asawa ko. Okay? So, kaya hindi niya po ni-reveal na asawa ko siya dahil alam niya na yung mga taga-Gerar at si King Abimelech ay walang takot sa Diyos, kaya ang antimano gagawin nila, maangkin lang yung asawa ng may asawa, papatayin yung asawa. Ganon din ho si Pharaoh. No? Kaya ipinahayag ng Diyos sa kanila. Inireveal ng Diyos sa Egypt, inireveal ng Diyos sa Gerar, si King Abimelech at kay Pharaoh na makasalanan kayo. Doon po sa mga pangyayari na yon. Kaya dahil ho sa pagsunod ni Abraham, dahil ho sa kanyang pananampalataya sa Diyos, pinagpala siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, alisin ho natin sa isip natin kung iniisip natin na pwede pala yung kahit magsinungaling ako, pagpapalain ako ng Diyos. Hindi po. No? Hindi po. Hindi ka pagpapalain ng Diyos kung sinungaling ka. Curse ang darating sa iyo, hindi blessing. So si Abraham po ay naging obedient. Si Abraham po ay punong-puno ng faith. Kaya po in the end, nakita natin, si Abraham was blessed by the Lord because he was obedient to God and he was full of faith and belief in God. Kaya niya ginawa yung ginawa niya dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos. Now, verse 13. Sabi niya, when God had me leave my father's house, I told her, do me this favor. Wherever we go, say about me, he is my brother. Now, kung iisipin ho natin, parang si Abraham ay ang iniintindi niya lang yung favor niya. Kasi sabi niya, do me this favor. Wherever we go, sinasabi niya ito kay Sarah eh. Wherever we go, say about me, he is my brother. No? Now, sa katunayan po, mga kapatid, ang favor na ito is not only for Abraham, but also for Sarah. No, hindi lang ho ito kay Abraham. At si Sarah naman bilang asawa na nagsasubmit sa kanyang asawa ay sinunod niya. Kasi alam niya na ang ginagawa ni Abraham ay kalooban ng Diyos. Kaya po siya sinabi niya rin, yes, he is my brother. No? Kumbaga hindi niya ho kinonsinte ang ginagawa ni Abraham, kundi ang ginawa niya po ay pinagtibay niya dahil alam niya
na si Abraham ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang asawa ay faithful, ang kanyang asawa ay obedient sa Diyos. And in doing that favor, actually, she is also doing favor to herself. Yun po yun. So ano hong naging nangyari? Verse 14, Abimelech took sheep, cattle, and male and female slaves. No? Binigyan siya ng sheep, binigyan ng cattle, binigyan ng male and female slaves, at binigay lahat ito kay Abraham. At ibinalik niya si Sarah. So, isipin niyo po, no? Eto si Abraham, ang dami niya ng alagang hayop dahil binless na siya, galing na siya ng Egypt, siya ay marami ng ano po ang nangyari? Mas pinagpala pa siyang ulit. Nadagdagan pa yung kanyang sheep, nadagdagan yung cattle, nadagdagan yung kanyang male and female slaves. So, ginamit naman ng Diyos si Abimelech to bless itong si Abraham. Kaya mga kapatid, ang Diyos po, kung gusto tayong pagpalain, walang makakapigil sa Kanya. At kahit yung pagans, kahit yung unbeliever, ay pwedeng gamitin ng Diyos to bless His children, to bless His people. But remember, ito pong blessing na ito, mga kapatid, ay naganap dahil si Abraham was obedient to his father. That Abraham was faithful to God's word at sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. At kung maalala po natin si Abraham, wherever he goes, kung saan siya lumagay, nagtatayo siya ng altar kagad at sasambahin niya kagad ang Panginoon. So ito po si Abraham. So, si Abraham po ay hindi sinungaling. Si Abraham po ay hindi kulang sa pananampalataya. Si Abraham po ay hindi walang pakialam sa kanyang asawa. Si Abraham po ay hindi yung sarili lang ang iniintindi niya. Si Abraham po ay masunuring lingkod ng Diyos at na nakikinig sa Diyos at sumusunod sa Diyos at punong-puno ng pananampalataya at punong-puno siya ng pagmamahal sa kanyang asawa. Mahal na mahal niya yung asawa niya. Okay? So, now, let's move on. Verse 15, Then Abimelech said, Look, my country lies before you. Live where you like. What an offer. Di ba? What a favor. So, kumbaga si Abraham po ay kumbaga temporary lang naman siya doon sa Gerar. Hindi naman talaga siya doon permanently titigil, pero dahil po sa ginawa ni Abraham na nakita ni Abimelech na ito ay prophet ng Diyos, nabuksan ang mata ni Abimelech, nabuksan ang isip ni Abimelech na sila ay makasalanang tao, makasalanang bayan, at ito ay tao ng Diyos. Ano ang ginawa niya? Binigyan niya ng cattle, binigyan niya ng sheep, binigyan niya ng male and female slaves, ng mga tauhan, at inalok niya pa, sabi niya, ito ang aking bansa, no? Ito ang aking country. Tumira ka dito kung saan mo gusto. No? Kung ano yung maganda sa iyo, tumira ka diyan. Live where you like. Ikaw ang mamili kung saan mo diyan tumira, kung saan mo gustong tumira. So talagang ibig sabihin mo, nakita ni Abimelech na favorable yung ginawa ni Abraham sa kanya. No? Nakita ni Abimelech na ang totoong Diyos, kinilala ni Abimelech yung Diyos ni Abraham. So dahil doon sa pangyayari na yon, verse 16, To Sarah he said, Here I have given your brother 1,000 pieces of silver. Let's stop there. Sabi po dito, sabi ni Abimelech kay Sarah, Here I have given your, hindi po niya sinabing husband. No? Sabi niya, Here I have given your brother. So yan pong pagkakasabi ni Abimelech na yan, na I have given your brother, hindi po your husband, I have given your brother, inauthenticate po ni Abimelech na si Sarah at si Abraham ay hindi nagsisinungaling. No? In-authenticate niya. Sabi niya, I have given your brother 1,000 pieces of silver. Now, bakit po binigyan pa ng may silver, may 1,000 pieces of silver pa? Meron ng sheep, may cattle, may slaves. Pinatitira pa sila doon sa lugar nila. Na favorable po yun kay Abraham dahil may magandang pastulan yung kanyang mga hayop, no? Tapos binigyan pa siya ng ng 1,000 pieces of silver. Bakit po? Ano po ang significance nun? Kasi po pag nakita ng mga tao na binigyan ng silver si Abraham, ang ibig sabihin po nun,
hindi nila pwedeng galawin o saktan si Abraham dahil yung property, yung mismong kayamanan, yung silver po nung hari ay ibinigay kay Abraham. So, in that way po, it is a gesture para ipakita po ni King Abimelech na para bang he is my property, nobody can touch him. So meaning, nandoon po yung buong proteksyon ni Abimelech. Habang nakatira si Abraham doon sa Gerar, walang pwedeng kumanti sa kanya dahil siya ay nasa proteksyon ni Abimelech. Yun po yung ibig sabihin ng 1,000 pieces of silver na ibinigay sa kanya. Sabi po dito, that will allay the suspicions of everyone who is with you. Before everyone, you are cleared. Okay? Now, before everyone, you are cleared. Ibig sabihin, you are protected before everyone. Nobody can touch you and Sarah. And your livestock, yung mga alaga ninyo. Walang gagalaw sa inyo dito. You are under. Look at the favor of the Lord, mga kapatid. Kay Abraham at kay Sarah. Kaya hindi po totoo yung inisip natin na nagsinungaling si Abraham, binless pa siya. Hindi siya nagsinungaling. Siya ay sumunod sa Diyos, sinabi niya kung ano, ginawa niya ang kalooban ng Diyos, at dahil po dito pinagpala ng Diyos si Abraham. No? Verse 17. Abraham prayed to God. Listen, no? Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and his wife and slave girls so that they could have children. Now, kung dito po nakita natin, si Abraham po nanalangin sa Diyos at si Abraham ay pinakinggan ng Diyos. Okay? So, sa madalit salita po, hindi nagsinungaling si Abraham. Hindi kulang sa pananampalataya si Abraham. Kasi nung siya ay nanalangin, pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin at pinagaling ng Diyos yung mga slave girl, no? Pati yung wife, no? Pati yung wife ni Abimelech pinagaling ng Diyos. Ano pong pinagaling? Kasi hindi ho sila magbuntis. Alam mo natin nung kapanahunan nila, mga kapatid, nung kapanahunan ho nila, kapag ang isang babae hindi nagbuntis, yun po ay palatandaan na sila ay under curse. No? Kaya nung pinanalangin ni Abraham si Abimelech, pinagaling yung asawa at yung mga slave girl at nagkaanak sila. So, kaya ito po ay nagpatibay din kay Abimelech na si Abraham ay talagang prophet ng Diyos. So dito naman po ay pinagtibay ng Diyos kay Abimelech na si Abraham ay prophet talaga ng Diyos. Nang ipanalangin siya ni Abraham at nang gumaling ang kanyang asawa at yung kanyang mga slave girls. No? And verse 18, for Adonai had made every woman in Abimelech's household infertile on account of Sarah, Abraham's wife. Kaya bago pa dumating sila Sarah doon, bago pa dumating sila Abraham doon sa Gerar, yung mga babae po doon ay mga baog, hindi magkaanak. Hindi magkaanak. Kaya nga nung dumating si Sarah doon, nung dumating si Abraham doon, yun po ang naging hudyat upang maihayag na sila ay nasa ilalim ng kasalanan, na si King Abimelech ay makasalanan, na yung bayan ng Gerar ay makasalanan, at nung kinilala ni Abimelech ang Diyos ni Abraham, then ang Diyos ay pinakinggan ang panalangin po ni Abraham. Pinagaling ang asawa ni Abimelech, nagkaanak, pinagaling ang kanyang mga slave girls at nagkaanak sila. No? Mga nagbuntis. No, biglang kumita ang Obigaini dun sa nila, sa lugar nila. Dati lugi ang mga Obigaini dahil walang nanganganak eh. Pero nung pinagpala ng Diyos, pinagpala si Abraham, no, sa pamamagitan ni Abimelech. Yun ang naging pinagpala ng napakaraming cattle and sheep and slave girls and male and female, at binigyan pa siya ng protection, binigyan siya ng lugar na natitiran at pinakinggan ang kanyang panalangin. At pinagpala naman ng Diyos si Abimelech sa pamamagitan po ng kanyang pagbubuntis ng kanyang asawa at ng kanyang mga kababaihan din sa kanilang lugar. So, kaya nakita ho natin mga kapatid, dito sa Genesis chapter 20 ay ipinaliwanag ho sa atin dito kung ano ang ginawa ni Abraham doon sa Genesis chapter 12. Okay? So, kaya
Maraming salamat sa Panginoon. Ano po mga kapatid na nakita natin sa kasaysayan ni Abraham ang mga principles in life that we can emulate, that we can follow if we want to be blessed by the Lord. So si Abraham remained faithful to the Lord. He listened to God's word and he obeyed God's word. Yan po si Abraham, mga kapatid. Hindi siya sinungaling, hindi siya walang pananampalataya or mahina ang pananampalataya. Hindi po siya walang pakialam sa kanyang asawa at ang iniintindi lang ang sarili niya, hindi po yan si Abraham. Si Abraham po ay talagang nandun ang favor ng Diyos because Abraham was a man of faith. He was a man of na everywhere he goes, siya nagtatayo ng altar, worship niya ang Diyos. Yan po si Abraham, mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at salamat sa mensahe ng Diyos sa bawat isa po sa atin sa umagang ito.